Labakara, piraso ng tela na ginagamit sa paghihilamos o pagpupunas. Ito ay maliit na tuwalya. Halimbawa, pakikuha naman ang aking labakara doon sa ibabaw ng mesa. Salipawpaw, ito ay sasakyan lumilipad sa himpapawid. Halimbawa, ang salipawpaw na sinakyan namin ay papunta sa bansang Japan. Paminggalan, isang maliit na silid kung saan nilalagay o tinatago ang mga pagkain, pinggan at iba pang kagamitan para sa kusina. Halimbawa, iniayos ni nanay ang kanyang mga pinamili sa paminggalan. Karta moneta, isang maliit at natitiklop na lalagyan para sa mga salapi. Halimbawa, inilagay ko ang aking karta moneta sa aparador. Aluwage. Ito ay ang ibang tawag sa karpentero. Ang isang halimbawang pangungusap dito ay, ang tatay ni Beth ay isang mahusay na aluwage. Nakakapagpabagabag. Ito ay ang gumugulo sa isipan. Ang isang halimbawang pangungusap dito ay, ang kanyang nasaksihan ay nakakapagpabagabag sa kanyang isipan. Panghiso. Pangkuskos o panglinis sa ngipin. Ang isang halimbawang pangungusap dito ay, gumamit ako ng lumang panghiso upang ipanlinis sa akin sapatos. Paineta, gawa sa plastik, bakal o kahoy na ginagamit sa pang-ayos ng buhok. Ang isang halimbawang pangungusap dito ay, si Beth ay laging may daladalang paineta para sa kanyang mahabang buhok. Tadhana, isang konsepto na nagsasabing ang mga bagay o pangyayari sa buhay ay nasusunod sa isang plano o pagkakataon na hindi kontrolado ng tao. Ang isang pangungusap dito ay, sa tadhana nagkakaroon ng pagkakataong makilala ang ating mga tunay na kaibigan. Saling-pusa. Ang saling-pusa ay ang pagsasama ng isang tao sa isang grupo o gawain nang hindi siya inaasahan o hindi ito kasama sa original plan. Ang pangungusap dito ay, sa aming picnic, may salimpusa na dumalo na hindi namin inaasahan, ngunit sila'y mainit naming tinanggap. Halakhak. Ito ay uri ng tawa na may kasamang pagkakatuwa o kaligayahan. Madalas itong malakas at mapanuyamig. Ang isang pangungusap dito ay, ang halakhak niya ay nagbibigay saya sa buong silid. Kalikwasan. Ito ay ang proseso ng pagbuo o pagkakalikha ng isang bagay, proyekto o idea. Ang isang pangungusap dito ay, ang kalikwasan ng kanilang negosyo ay nagdulot ng maraming trabaho para sa komunidad. Halughog. Ito ang paghahanap ng detalye. Ang halimbawa nito ay, ang mga pulis ay naghalughog ng bahay. Hudyat, isang senyales o palatandaan na tumutukoy sa isang pangyayari o sitwasyon. Halimbawa nito ay, napakadilim ng kalangitan. Hudyat ito na uulan. Baul, isang malaking kahon kung saan tinatago ang gamit na hindi na gaano ginagamit. Ang halimbawa nito ay, sa baul na yon, nandun ang lumang damit na halos hindi ko na ginagamit. Pagbabalat kayo. Pagkukunwari ng isang tao o pagtatagod ng pagkatao. Ang halimbawa nito ay, sa pagbabalot kayo niya bilang isang pulis, marami siyang naloko. Piitan. Ang piitan ay parehas lamang sa salitang kulungan. Halimbawa, ang magnanakaw ay ikinulong sa piitan. Samyo. Ang samyo ay parehas lamang ng salitang amoy. Ang samyo ng bulaklak na ito ay nakakaiba. Huwad. Ang pamineke o nagpapanggap. Alam kong huwad ito. Sapantaha. Ang salitang sapantaha ay may kasing kahulugan na hula, agam-agam, pag-alala, at hinala. Batid kong tama ang aking sapantaha.